Magandang araw po. Disclaimer lang po, hindi pa po ito yung final grades ng mga batang ito sa section na ito. For demonstration purposes lang po. Papakita ko po kung paano ko kinukuha yung range of grades as well as the average per section. Napansin ko po kasi last time may nagmamano-mano pa po ng bilang kung ilan yung naka 80 to 84, 75 to 79, and so on. So dito po mapapansin nyo sa class record natin, marami po tayong walang laman na rows. So una ko pong gagawin ay i-hide ko po muna yan. So highlight lang po hanggang 50 kasi 50 po ang allocation ng babae at lalaki. So ganun din po dito sa babae. Hide ko lang po. Yan. Next thing po, siguraduhin natin na yung column ng final grades ay kumpleto po. Wala pong nawawalang final grade. So next, alam po dapat natin yung bilang ng lalaki at bilang ng babae sa section na ito. So kunwari po, alam ko na sa section na to may 24 lalaki. Kunwari lang po, alam ko yon. So ha-highlight ko po yung grades ng lalaki mula sa taas hanggang sa dulo. And then pupunta po ako rito sa baba, makikita ko na yung count po 23 lang. So bakit kaya ganun? Alam kong 24 yung lalaki pero 23 lang po yung na-highlight ko. So check po natin baka meron po tayong naka-hide. Ayun po, lo and behold, nawawala po si number 3. So ang maganda pong gawin natin mula po dun sa unang lalaki hanggang dun sa baba, right click and hide lang po natin. Ayun, lumabas na po si number 3. So just to check again, mula sa unang lalaki hanggang sa dulo, ngayon po meron na akong 24 counts ng lalaki. Ayan po, 24, which is tama. 24 ang alam kong bilang nila. Then sa babae po, highlight din unang babae hanggang dulo, 13, which is tama po. Merong 13 na babae sa section na ito. Kapag okay na po yan, highlight po natin lahat ng grades mula sa taas na lalaki hanggang dun po sa dulong babae. Control copy lang po, Control C. Hindi po tayo makakapag-alter sa sheet na ito, protected. So file po tayo and then new. Ayan, then paste lang po natin as values. So makikita po natin dito, meron na naman tayong mga vacant rows. Nakopya rin niya po yung hinide natin kanina. So ang gagawin ko lang po, i-delete ko lang po yan. Ayan. And then next po, mula po sa taas hanggang sa dulong grade, tama po, no? Meron tayong 37. Yung sort and filter, and then sort largest to smallest. Yan, para po ma-arrange na in descending order. And then yung mga range po na kinukuha natin, we have 98 to 100, 95 to 97, 90 to 94, 85 to 89, 80 to 84, 75 to 79, and 60 to 74, yung mga bagsak. Dito po sa bandang baba, lagay ko average. Meron po tayong 10 sections, so lagyan ko po ito ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pwede pong drag yun. Now, bibilangin ko na po yung bawat pasok sa range na to. 98 to 100, wala naman po akong 98. Matik po 0. And then 95 to 97, wala rin po akong 95. So 0. 90 to 94, meron na po akong 92. Punta lang po ako rito, count, meron pong 4, so 4. 85 to 89, 85 hanggang 87 lang ako rito. 5. 80 to 84, so mula kay 80 hanggang 84. Meron pong 11, so 11. And then 75 to 79, 75 hanggang 79. Meron din po akong 11. And then 60 to 74, meron pong 6. Ayan, so just to double check, highlight po natin, excess ng isang row, auto sum. So tama po, 37 po ang ating estudyante. So ganun po yung gagawin natin for all the rest of our sections.
Next po, para naman sa average, babalikan ko po itong mulang unang-unang grade pababa. At makikita ko rin lang po dito, average 79.27. 79.27. Ganun po yung gagawin natin for 10 sections. And then para makuha na po natin yung total count mula po rito, excess ng isang column, auto sum. Then drag lang po natin hanggang dito sa baba. Ayan, hanggang sa 60 to 74. Pagdating naman po sa average, drag. This time, yung drop down and then average. Ayun po. Ito na pong data na to, ang ilalagay natin dun po sa ating range of grades sa link na isesend ko rin po sa ating GC. Ayan, ito po yung link na isesend ko sa GC. So halimbawa po, GenMath yun, na-consolidate na po yung 10 section. Dito po natin ilalagay yung data na consolidated. Ayan, so yun lamang po. Maraming salamat. Sana po makatulong.